So huwag na natin patagalin pa. Alam ko, excited ka nang marinig ang kwento ni Elva ngayong hapong ito. Kaya lakas mo ni radyo. Wala pala tayo sa radyo pero Bled Radio to. Lakasan mo na yung Facebook mo, yung audio niyan, yung ginagamit mo, o ano man yan, at pakinggan mo ang bawat eksena na ibabahagi sa atin ni Elva. Dito lang yan sa Blade Stories with Mr. Right. Dear Mr. Right, kumusta? Sana isa ang sulat yung ito na mapiling mabasa. Kung sakali man naswertihin at mabigyan ng chance na ma-share ang story ko, itago mo na lang sana ako sa pangalang Elva. 25 years old na ako, Mr. Right, at nagtatrabaho sa isang auto supply dito sa Banawe, Quezon City. Sumulat ako dahil nalilito talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. Pero sana, huwag din naman akong husgahan ng mga makaririnig ng story ko. Itong takot ko rin ang nag-udyok sa akin para huwag nang magkwento sa ibang tao. Natatakot kasi akong ma-judge nila, lalong-lalo na kung ikukwento ko ay sa mga kakilala ko talaga. May nanliligaw kasi sa akin. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko o pagmamaganda, pero dalawa sila. Mahirap lang sa akin mag-decide talaga kasi may mga dapat akong i-consider. Una, yung kababata ko. Same age kami. May disente naman trabaho at maayos na tao. Yung pangalawa, mismo kong amo. Yung may-ari ng auto supply na pinapasukan ko. Byudo at walang anak. Pero 17 years ang agwat namin. At dahil doon, nalilito ko. Mr. Right, hindi kami mayamang pamilya. At ako ang breadwinner sa amin. Siguro alam mo na kung bakit ako nalilito. Sa amo ko, magandang buhay ang pangako. Mabait naman siya. Sa kababata ko, matagal ko na siyang kakilala. Magkaedad kami. Mas may feelings ako sa kanya pero yun nga, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sundin. Uulitin ko, Mr. Right, sana huwag naman akong husgahan. Sabihin na lang natin na isa akong anak at kapatid na iniisip din ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero syempre, isa rin akong babae na naghahangad din ng kaligayahan. Sana Mr. Right, matulungan mo akong mag-decide. Ito ang aking Blade Story, Elva. Ka-Bladers, yan ha, yan ang kwentong isinare sa atin ni Elva. Siguro kaya natin nagamit dito yung hashtag na hashtag Blade Stories distansya dahil doon sa distansya ng agwata ng amo niya. O para doon sa mga kakatutok lang sa atin dito sa Blade Stories with Mr. Right. Ito yung naging takbo ng kwento ng ating letter sender ngayong hapon na ito, si Elva. Si Elva ay nagtatrabaho dyan sa may Banawe, Quezon City sa isang auto supply. Ang problema niya ngayon dito, may dalawang nanliligaw sa kanya. Yung una, yung amo mismo niya, yung may-ari ng auto supply, byudo at walang anak. 17 years ang agwat nilang dalawa. Sumunod naman yung kababata niya. Masaya siya, kakilala niya, kaedad niya. Ngayon nalilito siya kung sino sa dalawa ang sasagutin niya. Nabanggit niya sa kwento na breadwinner siya ng pamilya. Pero pinapakiusap niya sa atin na huwag naman natin siyang uhusgahan. Alam mo, ito rin yung ganda rito sa programa na Blade Stories with Mr. Right. Walang judgment. Kasi bawat kwento, bawat punto na nagpapadala sa atin ng kwento, may dahilan kung bakit niya yan sinasabi. Hindi natin bibigyan ng katwiran kung mali talaga, pero susubukan nating alamin kung bakit yun ang nasasabi niya. So, abalik tayo dito sa kwento natin ni Elva. Kaya tinatanong ko kayo, ano ba ang dapat gamitin every time na magdi-decide ka? Isip o puso? Hihintayin ko yung comments mo. Baka malay mo, ikaw ang makapagbigay ng tamang tulong sa desisyon na gagawin ni Elva. Sabi dito ni Riza Reno, More Power Blade Auto Center. Maraming salamat po sa inyo. And syempre, nandito kami kung nandito kayo and we're still waiting for your comments. Share nyo na ang video na to. Napapanood tayo ngayon na live sa Facebook, sa YouTube, sa Lazada at sa Shopee. Ang keyword lang na itatype ninyo, Blade Auto Center. So yan ang tanong natin, isip o puso? Ikaw, dumating ka na ba sa ganitong sitwasyon na parang hirap na hirap ka? Hindi mo alam kung ano yung gagamitin mo, isip o puso ba? Ikaw, ano ang masasabi mo rito? Ano yung masasabi mo kapag may mga ganitong sitwasyon na dumarating sa'yo? Na parang, ano ba susundin ko? Isip ba o puso? Ano ba? Saan ba ako? Natatakot ako magkamali. Ano yung dapat ko talagang gawin?
yung pakiramdam ko o yung isip na kailangan maging practical ako. Siguro that's the right word para dito. And let's accept the fact na hindi talaga simple na ang buhay natin ngayon. And sino bang tao ang ayaw makaramdam ng ginhawa sa buhay, di ba? Sino bang tao ang gustong maghirap? Sino ba yung gusto ng tao ng kayod ka ng kayod pero parang walang nangyayari dun sa mga pinaghihirapan mo? Sabi dito ni Gio Enriquez, isip Mr. Right. Yun yung pinupunto ko dito sa sinasabi ko ngayon. Di ba? Kung naging practical ka, isip ang gagamitin mo. Sabi ni Avril Yuri Villamayor, isip po. So nakakadalawa na ang isip. Okay, tingnan natin kung sino ang lalamang dito ha. Post your comment and babasahin natin yung Chris D. Pineda, isip tapos puso. Pero inuna mo pa rin yung isip mo. So para kung bibigyan natin dito ng puntos, nakakalamang yung isip. Bakit? Dumating ka na rin ba sa ganyang punto? I-comment mo nga, nakaka-relate ka ba dito sa kwento ni Elva? Sabi ni Sarah Rio, depende sa sitwasyon kung may magandang maidudulot sa sarili mo. Kaya dapat mas mahal mo sarili mo, Mr. Right. Totoo naman, di ba? Dapat, alam mo, yun yung importansya ng sarili mo. Yun yung sinabi ko kanina. Kung nakinig ka kanina sa programa, kanina alas 11 ng umaga, sinabi ko na gumawa ka ng time para sa sarili mo. Schedule mo kahit once a month lang. Tumingin ka sa salamin at tignan mo kung ano yung maganda sa'yo. Appreciate mo yung sarili mo. Diba? Sabi ni Winnie Gonzalez, isip pa rin kahit minsan nananaig ang puso kasi nagiging emotional tayong mga tao. Well, parang dito, kung titignan mo hindi pa natin nababasa. So yung mga nagsasabing isip ang kailangan pairalin. Okay, drop down your comments, sabihin mo kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung nararamdaman mo. Sabi ni Bernadette Hesido, kasi mahirap makisama kung isip lang paiiralin mo, then hindi ka naman masaya. So parang sinasabi dito ni Bernadette, dapat puso. So kung i-score natin sa ngayon, nakakalamang pa rin yung isip, di ba? 3 na o 4 yung nagsasabi na dapat isip. Pero may nagsasabi din ng puso. Si Rap Escala, sabi niya, puso, Mr. Right. Puso, damdamin pa rin. Iba na idudulot ng damdamin talaga. Ganito yan. O sabi dito Carla Austria, hashtag Blade Auto Center, sa hirap ng buhay ngayon kung sakali, baka isip na lang ang pipiliin ko kasi matututunan mo pa rin naman mahalin siya kung sakali. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Maraming nagiging practical and real talk na tayo, magpakatotoo na tayo. Nangyayari talaga to sa pang-araw-araw nating pamumuhay na mas nag-iisip tayo kaysa sinusunod natin yung nararamdaman natin. Minsan kasi, nagkakamali tayo kapag dinaan natin lahat ang emosyon, di ba? Kapag dinaan natin lahat ng paggawa ng desisyon gamit ang ating emosyon. Sabi ni Riza Reno, napakahirap, but when it all comes down to it, minsan ka lang mabuhay, pero hindi nabibili ng pera ang tunay na pag-ibig. Share ko lang, when love is real and God sent, it will be full of abundance and blessings. So meron pa rin pagmamahala. Ang hirap, di ba? Honestly, tanggapin natin. And aminin natin sa totoo lang, napakahirap mag-decide. May mga tao na nagsasabi, katulad kanina, sinabi ng isa nating ka-blader na hindi kapag ginamit mo yung isip mo, sasaya ka rin naman eventually kasi matututunan mo yung mahalin. Sabi ni Palatay Marites, naranasan ko din yan po, Mr. Right. Ang hirap makisama sa tao na hindi mo mahal. Kung ako, puso. Yan, good example. Hugutan natin tong message ni Palatay Marites. Mahirap makisama sa isang tao na hindi mo mahal. So, ibig sabihin nito talaga, dumadating ka sa punto na marirealize mo, teka lang, iisip yung ginamit ko rito dahil hindi natin alam kung anong benefit na nakukuha mo. Pero darating at darating pa rin yung punto, darating at darating pa rin yung panahon na marirealize mo na hindi pala ako masaya talaga. At yun yung magpapahirap na sa'yo. The moment na pumasok na sa'yo yung realization na, wait, hindi pala ako masaya dahil ginamit ko ang isip ko, doon na sisimulang madurog ang pagsasama ninyo. And mahirap talaga, di ba? Pero meron din namang ibang tao na sinasabi nila, hindi kaya kong tiisin, kaya kong maging selfless, kaya kong kalimutan yung sarili kong kaligayahan, kaya kong kalimutan kung ano man yung paghihirap at sakripisyo na nararamdaman ko, alang-alang. So ito yun, kapag meron ka isinasa alang-alang, mas malaki yung chance na nagagamit mo yung isip mo kumpara sa puso mo, di ba? Mas malaki yung chance na parang nakikita mo na mas magiging okay ang kinabukasan ko. Pero again, dahil yun may alang-alang. Pero kapag pinag-usapan na natin dito, happiness, emosyon na ang gagamitin mo. But please, be careful Whenever you make a decision, huwag ka laging gagamit lang basta-basta ng emosyon, lalo na kapag mataas yan, every time na gagawa ka ng decision. Bakit? Ang biglang galit, sobrang saya, sobrang lungkot. Please, ka-blader, ikaw na nakatutok ngayon, ikaw na nanonood ngayon, huwag kang gagawa ng isang desisyon gamit lang ang iyong emosyon. And that's really, really true. Lalong-lalo na kung sobrang saya mo o sobrang lungkot ka. Dahil ang dulo, pagsisisihan mo ang ginawa mong desisyon. Bakit? For example, sobrang galit na galit ka. Nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Nakakagawa ka ng isang bagay na hindi naman talaga yung gusto mo pero out of galit, nagagawa mo. Sobrang saya mo.
Sobrang saya mo sa isang tao na kasama mo for ilang oras lang. Halimbawa sa isang gathering, magkakasama kayo, and then sobrang saya mo sa kanya, lalong-lalo na kung galing ka sa isang malungkot na sitwasyon at makikilala mo itong taon kung magpapasaya sa'yo, maiisip mo na, hala, baka siya na ibinigay sa akin dahil sobrang saya ko. And then magsasabi ka na, teka lang, sobrang saya ko, tingin ko mahal ko na to. Kasi napapasaya niya ako pero hindi ganun. Diba marirealize mo rin na hindi, masaya lang po pala ako. Paano pag dumating ka ulit sa puntong nalungkot ka kasama tong taon to? Masasabi mo, hindi mo pala siya mahal. Sabi ni Jordan Nabanyo, isip mo nang mabuti bago magmahal. So yun yun yung mahirap. Bakit ka mag-iisip kung meron ka namang nararamdaman? Diba confusing kahit saan mo tignan. Sabi ni Nori Medrano Santos, isip Mr. Right. Pwede naman matutunan, mahalin kasi araw-araw mo siyang makakasama. Be practical, lalo na ngayon mahirap. Ito, share ko lang sa inyo mga ka-bladers. There was this caller na nakausap ko before na 5 years na siyang kasama yung karelasyon niya. Ang galing siya sa hindi magandang pagsasama. Then after 4 years, pumasok siya uli sa isang relasyon. And then eventually, na-realize niya, hindi pala siya masaya doon sa kasama niya. And imagine, 5 years na silang magkasama, pero sa loob na 5 taon na yon, never pala siyang nakaramdam ng happiness. So anong ibig sabihin nun? Hindi niya talaga mahal. So hindi mo rin masasabi na talagang natututunan ang pagmamahal. Siguro depende na lang kung yung tao na mamahalin mo ay gagawin niya lahat para mahalin mo siya. Pero dumarating pa rin talaga yung punto na maiisip mo na, teka lang, hindi pa talaga ako talaga masaya. So hindi buo yung happiness mo. Sabi mo na half-hearted ka nung sinabi mong mahal mo siya. Mahirap, di ba? Mahirap hatiin ang pagiging praktikal at saka doon sa makakuha mo ang tunay na kaligayahan. Kaya itong kwento ni Elva, alam ko lahat tayo makaka-relate dito. Sabi nga dito ni Danica J. Beberino, dapat talaga pag-isipan lahat ng bagay. So, is it safe to say, nasasabihin ko na ngayon sa puntong to, ayon doon sa mga nagko-comments, pero we're still accepting comments Tingnan natin kung ano ba talaga dapat. Let's help Elva sa pagde-decide. Pero majority na nababasa ko ngayon, parang dapat daw gamitin isip. Sabi ni Marco Ocampo, masarap pumasok sa isang relasyon kung ang mindset nyo ay parehas panghabang buhay. Agree. Pero di ba, habang tumatagal ang panahon, minsan nababago yan. Kasi yung mindset mo, ito yung gusto mo talagang mangyari. Pero kapag ang mga nangyayari doon sa sitwasyon nyo, habang makasama kayo, hindi umaayon doon sa pinag-usapan ninyo, nadidisappoint ka kasi may expectation. And the moment na nadidisappoint ka, marirealize mo lang naman na, teka lang, mali yata ako na pakilakisamahan tao. Akala ko ganito yung mangyayari sa amin. Papasok na naman yung disappointment. Kapag pumasok ang disappointment, masasaktan ka. So what's next? Magugulo yung relasyon ninyo. Sabi ni Jordan Nabanyo, sana all marunong gumamit ng isip at puso pagdating sa pagmamahal. Iyan ang talent. Tingin ko gift din yan sa isang tao kapag alam mo at kaya mong i-balance yung isip at puso mo. So regarding dito sa storya ni Elva, na na-in-love siya doon sa kababata niya, pero gusto niya maging practical dito sa isang sitwasyon kung saan nanliligaw naman sa kanya yung amo niya. Sabi niya nga, breadwinner siya. Eto yan. Dapat ba doon na siya sa amo niya para ma-secure yung family niya at yung future niya? O dapat doon siya sa kababata niya kung saan siya maligaya, kung saan siya sasaya? Sige nga, bukod doon sa isip at puso, i-comment mo rin, kanino siya dapat umuo? Sa amo o sa kababata? Hihintayin natin tingnan natin, tulungan natin mag-decide si Elva dito sa solusyon na bibigay natin sa kanya. Amo, kababata. Itatype mo lang halimbawa, itatype mo, isip, amo. O kaya naman, kung kakakampi sa puso, puso, kababata. And then tingnan natin, let's try to tally kung sino yung manlalamang. And then gawa tayo ng final verdict natin sa sasabihin natin kay Elva. Amo o kababata, isip o puso. O ang sagot mo, isip, then lagay mo isip, tapos amo, tapos kung puso naman, puso, tapos kababata. Ano yung mas matimbang sa'yo? Mahirap to, yun nga sa ganito kong sitwasyon, di ba? Maraming masasacrifice dito Marami kang i-consider. Tama si Elva, marami siyang dapat i-consider. And please, huwag natin siyang i-judge dito sa sitwasyon kung nasaan siya. And tingin ko naman naiintindihan siya ng mga ka-bladers natin. And habang hinihintay natin yung mga comments ninyo, magpapasalamat ng ulit tayo sa ating mga sponsors. Maraming salamat sa Dub Project. Siyempre kasama rin natin ang Micro Magic. Nandyan din ang Sparkle, Clipper Gift Shop, Pertwa, Type S, Bosch and Verb 80. Yung sarap kapag naririnig ko after ko sabihin yung mga sponsors natin. Maraming salamat. Sabi ni Jordan Nabanyo, isip, kababata. Magulo to. Kasi nag-isip ka, tapos kababata yung pinili mo. So parang hati. Isip at puso pa rin, Isip tapos kababata. Siguro pag-iisipan mo kung tama ba gagawin mong desisyon sa pagpili sa kababata mo. So nakakaisang comment na tayo. Sabi ni Gio Enriquez,
amo. So, ibig sabihin, pag amo, mas pinaprioritize mo dito yung isip mo. Di ba? Priority mo dito yung isip mo and doon ka sa practical side. And marami makaka-relate dito. Sabi ni Bernadette Hesido, puso at kababata. Puso at kababata. Happiness, di ba? It's between kasi yung decision na gagawin dito ni Elva, between to the sa future, security at maayos na, guaranteed na maayos sa buhay versus dito sa happiness, pero hindi agad niya makukuha yung mga gusto niyang iset doon sa buhay niya. Diba? Lalo-lalo na at siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. So nakakailan na tayo. Carlo Austria, puso kababata, medyo mas lalo mas humirap. Kasi parang mas hati tayo ngayon. Mas hati kung ano yung mga desisyon na gagawin ni Elva. Sabi ni Palate Marites, amo, malaki ang pangailangan niya sa pamilya niya. Pinapractical natin dito, no? Kapag ganito pinili natin, practical ang usapan dito every time na may ganyang klaseng sagot na makikita natin. And wala rin naman ako nakikitang mali pagdating sa pagiging practical, lalo na sa hirap ng buhay natin ngayon. Mimi Sist, puso kababata, pagmamahal mo ang isang tao, kaya lampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay na hawak kamay sa lahat ng problema sa buhay. Agree. And mamaya, yung final verdict natin, yung side ko, sasabihin ko para dito kay Elva, may punto tong sinasabi dito ni Mimosista. Pero dito kailangan mo maging matapang. Again, kung nakinig ka kanina, may tatawid natin dito yung punto na kailangan every time nagagawa ka ng decision, be brave enough, di ba? Maging matapang ka sa paggawa ng iyong desisyon, di ba? Hintay pa tayo ng iba nating mga comments. So i-share mo na to, itong video na to na napapanood niyo sa Facebook Live, sa YouTube, ganun din sa Lazada at sa Shopee. Pag-usapan natin, isip o puso, amo o kababata, doon ka sa praktikal o doon ka sa tunay na kaligayahan. Sabi ni Rap Escala, kababata, puso dahil desisyon mo yan, alam ko magiging masaya ka sa desisyon mo because it's your choice. But always remember na hindi lahat ng desisyon na ginagawa mo magpapasaya sa'yo. There are times na minsan na ginagawa mong desisyon ang reason kung bakit ka nahihirapan, kung bakit ka nalulungkot. And every time na mangyayari ito at gagawa ka ng desisyon, again, uulit-ulitin ko sa'yo, kailangan maging matapang ka. Anriva Davia Faustino, dignidad. Oy, iba naman to dignidad. Kasi kahit breadwinner ka po, makakagawa ka ng way to survive. Di maganda kung gagamit ng iba para lang guminhawa. Mas masarap ang pinaghirapan. Ay, clap-clap tayo dyan sa comment na yan. Ito yung nasa pagitan siguro ng isip at puso. Dignidad. Alam mo, minsan, yan ay nawawala sa atin talaga. And hindi din natin masisisi. Again, sabi ko naman, ang programang Blade Stories with Mr. Right, ito yung programang hindi ka huhusgahan. Mahirap manghusga sa mga tao na gumagawa ng desisyon alang-alang sa kinabukasan. Pero tama, yung dignidad talaga, kapag yan na nawala sa'yo, makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Sabi ni Bernadette Hesido, pwede naman magsikap sila ng kababata niya, hindi pwede madalian ang pag-angat sa buhay. Pinaghihirapan ito. Ay, tama rin naman, di ba? Walang madaling paraan sa buhay natin, kundi lahat dapat paghirapan. Kung babalikan mo nung bata ka, first day of school, may mga umiiyak pa nga dyan, ayaw pa iwan doon sa nanay tatay nila, di ba? Ang hirap na hirap ka, but as time goes by, marirealize mo na kaya mo na pala kasi masasanay ka unti-unti, di ba? So, yan na. Hindi madali, hindi simple yung paggawa ng desisyon. Elva, if you're listening right now, nakikita mo yung mga comment natin. Yung mga comment ng mga ka-bladers natin. Sabi nga ni Chris D. Pineda, sana pwede both pero sa kay sender ang desisyon. Tama. So Elva, nasa iyo pa rin ang desisyon. Ikaw pa rin ang gagawa at pipili kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at sa desisyon mong gagawin. Well, dito kami siguro parang guide mo lang kung ano yung gagawin mo. Walang paghuhusga, hindi ka namin hinuhusgahan, may kanya-kanyang katwiran, may kanya-kanyang dahilan. Pero sa akin, ito lang. Sasabihin ko na yung part ko. And naghihintay pa rin tayo ng comments ng ating mga ka-bladers. Sa akin, Elva, iniisip mo yung pamilya mo. Mabuti kang anak, mabuti kang kapatid. Dahil kinonsider mo yung pangangailangan ng family mo. And panalo ka na agad sa punto na yon. Dahil hindi mo inisip yung sarili mo. Pagiging selfless. Selfless is one form of showing kung gaano mo kamahal ang mga tao sa paligid mo. And yun na yung ginagawa mo ngayon. Hindi na kita sasabihan pa ng kung ano dyan. Winner na yun agad. Yung pagiging selfless mo dahil kinonsider mo yung family mo. Ito naman, dun sa punto na hindi mo alam kung yung kababata mo ang pipiliin mo. Kasi syempre, sabi mo nga rito, isa kang babae na naghahangad din ng kaligayahan. Gusto mo sumaya. Sino bang taong ayaw lumigaya? And you'll find true happiness doon sa taong kilala mo na. Doon sa tao na bahagi na ng buhay mo. Doon sa tao na alam mong magpapasaya sa'yo. Minsan kasi, di ba, may mga sinasabi ibang tao na ayos lang, makasama ko siya, mahalaga, mahal ko sila. May magsasabi naman na, ngayon, gutom ka, mapapawain ka ba ng pagmamahal mo? Yun yung reality. So, ganito, Elva. Kung ako ang tatanungin mo, dahil humihingi ka ng suggestion galing sa akin,
Ang masasabi ko sa'yo, maging matapang ka. Una, bakit? Kung pipiliin mo itong amo mo, okay, breadwinner ka eh. Kailangan ng mga magulang mo, ng kapatid mo matugunan yung everyday needs ninyo. Punta ka dyan sa amo mo. But make sure na yung gagawin mong desisyon ay handa mong pangatawanan at hindi ka gagawa ng iba pang kasalanan na pwedeng maging mali habang kinakasama mo ang amo mo. For sure, mahal ka niyan. For sure, gagawin niya ng lahat para sa'yo. Or kung hindi man, kailangan niya ng makakasama at ikaw ang pinili niyang makasama, pwedeng habang buhay na. Diba? Ngayon, kung yun ang gagawin mong desisyon, siya ang pipiliin mo, siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kalokohan involving yung someone na pipiliin mo sana gamit ang puso mo. Kung yan ang desisyon mo, maging matapang kang harapin yan and walang ibang papasok sa pagsasama yung dalawa. Okay? Ngayon, kung gusto mo sumaya, sige, piliin mo yung kababata mo. Pwede naman, di ba? Patunayan nyo lang sa isa't isa na kaya nyo ring umasenso. Tama yung comment kanina. Patunayan nyo na kaya nyo maging maayos ang buhay sa pagtutulungan yung dalawa. And minsan, kapag yung kasama mong tao ay may pangarap at ikaw ay may pangarap din, magiging okay ang resulta. And lahat naniniwala ako nagsisimula sa pangarap. So kung may pangarap ka naman, Elva, na may magandang kinabukasan mo with someone na talagang gusto mo makasama habang buhay, then go for kababata. Pero sinasabi mo rito, pagsikapan ninyo, magtulungan kayo. Huwag niyong iwanan ng isa't isa. Sabay niyong buuin ang mga pangarap ninyo. So may option ka na, di ba? Doon ka sa amo mo, secured ang future mo, pero huwag kang gagawa ng kalokohan involving kung sino man na magugustuhan mo. Or dito ka sa kababata mo, decline mo na yung amo mo, dito ka sa kababata mo, pero magsikap kayo at patunayan ninyo na hindi ka nagkamali ng desisyon. Gawin yung challenge, yung estado ngayon ninyo. Sabi mo, may decente naman trabaho, mabait, maayos. So, walang perfect, kasi hindi agad maibibigay kung ano yung mga pangangailangan mo. Pero nandun kayo, kumbaga nakahakbang na kayo and masarap kasama sa pagbuo ng pangarap ang taong mahal mo. And hopefully, Elva, yung mga sinadjust din sa atin na ating mga kabladers ay nakatulong din sa'yo. Again ha, walang nag-judge sa'yo sa base dun sa mga binasa ko mga comments. Actually, lahat sila binigyan ka pa nga ng katwiran kung sakaling ang pipiliin mo yung amo mo. And doon naman sa gagamitin mo yung puso mo, wala rin naman nagsabi. Pero kung babasahin mo yung mga comments sa ating mga kabladers na nagsasabi ng kanilang mga opinion, lumalamang ang isip. Maybe because dun sa sistema ng pamumuhay natin ngayon. Sabi ni Nals Dumael, kahit sino piliin mo as long as you're choosing the person that will support you, then everything will be okay. Oo naman, di ba? Support lang tayo. And at the end of the day, ikaw pa rin na masusunod. Pero kung i-consider mo yung mga sinabi namin, yun lang, huwag kang gumawa ng pagkakamali. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Sabi ni Marco Ocampo, piliin mo yung taong alam mong tutulungan kang mag-grow to be a better person someday. And kung yan ay matatagpuan mo doon sa tao na pipiliin mo gamit ang iyong puso, why not? Jordan Nabanyo, very well said, Mr. Right. Maraming salamat. Ay happy birthday pala. Happy birthday kay Lee at sa lahat na nagbe-birthday ngayong November 4. Happy birthday. And kung magbe-birthday ka bukas, advance happy birthday. And yun lang. Yun yung masasabi ko sa iyo, Elva. Mahalaga, masaya ka sa gagawin mong desisyon. Ngayon, kung hindi man happy sa simula, gumawa ka ng paraan para maging masaya ka. Yung pagiging masaya mo, siguraduhin mo lang na wala kang aapakan na iba, na walang madedehado at walang masasaktan para lang ikaw ay lumigaya. Ang bottom line dito, lahat tayo gusto lang maging masaya. Ang bottom line dito, lahat tayo gusto lang nating mahalin tayo at gusto lang nating magmahal. Diba? Okay, ito na. Pakinggan mo ang bawat salita na ibabahagi ko sa iyo. Ang piyesang ginawa ko, ang pamagat, isip o puso. Isip o puso. Mayroon akong gustong ikwento sa iyo. Isang storya ng pusong lito na ayaw paniwalaan ang lahat ng totoo. Kaya pinipilit na ibahin ang ikot ng mundo. Pusong walang ibang gustong paniwalaan kundi ang kanya lang nalalaman. Tulad ng pagtibok kahit nasasaktan. Ang pagpintig kahit nahihirapan, pusong pinipilit itama ang mga pagkakamali para ang kanyang nais sa kanyang piling ay manatili. Kahit na alam at batig niya na hindi naman talaga maaari. Pusong ayaw magpatalo. Kahit na harap-harapang dinadaya at niloloko, pusong nalilito na di nag-iisip. Kaya hindi nakikita ang totoo. Hanggang sa nakilala niya ang isip na parang laging tama. Na kada minuto at oras parte niya ang paghihinala at hindi nakakalimot sa mga nakikilalang nagkakasala.
Isip na ang gusto ang lahat ay kontrolin. Katawan, sitwasyon, at pati na ang damdamin. Ang kanyang talino ay napakahirap sukatin dahil malawak at napakalalim. Isip na sandalan sa tuwing nasasaktan dahil agad niyang binubulungan ang pusong luhaan na piliting kalimutan ang lahat ng dahilan. Dahilan ng pag-iyak at kirot na nararamdaman. Isip na minsan ay nagpapagulo sa sitwasyon dahil pilit nitong nilalabanan ng iyong emosyon na hindi pa man nangyayari, agad nang ginagawan ng konklusyon. Isip na ayaw padaig dahil may sariling ambisyon. Kaya ang puso at isip napakahirap pagsamahin dahil may pagkakataon na nagbibigay ito ng mga suliranin. Problema di kayang sagutin ng utak at damdamin. Kaya kadalasan ang solusyon, ang taong gustong magsama ay gusto na lang paghiwalayin. Ang puso kontra sa lahat ng pagdududa na kahit nasa harap na ang katotohanan, itinatanggi pa. Ang isip naman, marami ang iniiwasan. Dahil ayaw mahirapan kaya mas gugustuhin na lang na pinagsamahan ay tuluyan ng pakawalan. Puso at isip sa isa't isa ay naglalaban. Kaya may nagsasakripisyo at mayroong nililisan. Mahirap maunawaan ng puso ang isip na nagtuturo. Habang ang isip di maintindihan ng puso na may nararamdaman. Pero kung tama ang iyong paggamit, sila ang matibay mong kakampi sa anumang uri ng laban. Laban na kahit kailan ay hindi mo matatakasan. Laban na di mo mapagtataguan dahil laging nakalatag sa iyong dadaanan, yan ang laban na kung tawagin ay pagmamahalan. Na ayaw mo man o sa gusto ay iyong mararamdaman. Kung ayaw mo sobrang maramdaman ng kirot, gamitin ng isip na talino ang dulot. Pero kung gusto mo talagang maging maligaya, sundin ng puso na sayo ay magpapasaya. Hindi madali na sila ipagsamahin dahil sigurado ikaw ay kanilang lilituhin. Kaya dapat mong matutunan kung ano ang masigit mong gagamitin. Puso na handang tanggapin ang lahat ng kanyang kakulangan o ang isip na nagpapakita ng katotohanan. Anuman ang iyong mapagdesisyonan, sana ito'y para sa pagmamahalan na walang hanggan.